Ted Cabrera, nakakatandang kapatid ni Edward Cabrera at mas batang kapatid ni Mighty Matthew Cabrera. So middle child? Yeah, middle child. Ako ang namamahala ng press company namin. So journalist ako dito, pero nasangkot ako sa mga maraming bagay at maraming sikreto. Yun, doon ko hinahanap yung katotohanan na lang. And the way you prepare for the scene, nabanggit ni Direk Jojo na parang pag may intense scene ng araw na yun, direct, no? Parang tahimik si Paolo. Hindi naman, just setting the right mood. Energy, no? Yeah, mood and energy for the scenes. And actually, kaya ako tahimik kasi pinapaikot-ikot ko yung lights sa isip ko kung paano ko, para nakakaya rin kasi sa veteran actors kung, di ba, nagka-cut or na puputol dahil nagkakamali. As much as possible ba, you want to achieve a take one? Yes, pero syempre, nowadays, it's like, they take several angles. That's right. Direk, take one ba halos lahat ng mga actors mo? Usually pag heavy scenes, more or less, unahin namin yung close-up. Para doon makuha ng first take. That's right. Good. Kung ikot guide mo for a second take and third take. Pero ganun si Kim sa si Pao, they achieve it as much as possible. As much as possible, lahat ng mga actors na naanuhan ko, nabibigay nila ng first take. Nice. Kim, your role here? Ay, ako dito si Stella Morales, aka Alegria sa Gabi. So, isa ako... Sino napili ng name ng Alegria? I think sila, mga writers na. Mga writers. Okay. It means joy. Yes. Give joy at night. Tawag mo Nag-give joy ka naman talaga. Yes, Oo. Alegria. Isa siyang star dancer sa isang bar. And meron din siyang mga problema na dinadala, but at the same time, siya ang alibay ni Vincent sa lahat ng mga pinagdadaanan nila sa kumpanya nila. Talk to us about the notepad. You have a notepad. Notebook. Notebook, okay. Notebook siya. Lagi ko siyang every project meron talaga akong notebook for my emotional continuity. Kasi Okay. minsan hindi ko nakokontrol yung emotions ko. Parang it's all the same. So para lagyan ko ng level 1 cry, level 4 happy, level 3 sadness, ganun May- na. Level 10 explosive na yun. So super cry na with matching sigaw na. Nakita mo na yun, Pao? Yung notebook niya? Dahil lang. What can you say sa ganong style ni Kim? Just to make sure na hindi niya nakakalimutan yung continuity niya. Ako, I think, more local actors should practice it. Kanino ba natutunan yun? Wala, ako lang, sinusulat ko lang. Kasi nahiya na ako sa mga ka-eksena ko pag ulit-ulit. Right. So, ikaw as actor yourself, dapat alam mo din kung saan mo ibibigay yung dapat. Para hindi ka lang nakadepende sa director or sa ibang artista. Dapat aware ka rin sa sarili mong performance. Galing! Actually, siya at saka si Jody Santa Maria nakitaan ko ng Panagan. Talaga? Yes. And it's good, direct, from the director's point Pero of may view. guidance kasi. Oo. Pero minsan nagugulat ka ba na parang, ay, alam ni Kim yung ano? Kailangan mo talaga alam na alam mo yung script mo. Oo. Kung saan pupunta. Kasi baka, ayun na reaction mo parang feeling mo ikaw pa yung Tsaka mali. every question kasi sa mga actors parang magtatanong at tatanong sila. You should know by heart yung story. Alright. Now that they've shared yung kanilang mga characters, let's begin the Q&A from our friends of the press mula kay Richard Paglikawan ng Lionheart TV for Paolo and Kim. If audiences think they already know the plot, how will the alibi in Free TV surprise them? And if you could give one warning to viewers before watching the alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa Free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea na yung mga nakanood nung Prime Cut. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang kung question nyo, ano nangyari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya dito? Parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming shoot dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa
Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yon? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito, mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, May subplots. konting hinga and explanation kung saan ang galing yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masosurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan. Losartan is for high blood, di ba? Babasa ko siya lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami losartan, na high blood na sila, inaatake na sila, sino pa talaga pumatay, sino yung ano. So stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, losartan na naman ako. Ganyan. So every Friday daw sila umiinom nun. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So prepare themselves. So yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung ang daming nangyayari. So mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. And this time, I got to play a journalist and parang Did you shadow somebody or not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga ng parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimmy, were you pushed Oo emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook ko talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project. And very fulfilling din na nagawa ko siya. Kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi yun naman talagang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes. Diba? Sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na Ako din, mamaya pero wala na. Oo, wala na sa isip ko. Okay, next question is from Jeffrey Garcia. For Sophia, on a scale of 1 to 10, gaano kasakit ang mga sabunutan scenes nyo ni Kim Chu? Hindi naman po masakit. Super sakit. Super sakit lang. Naalalayan naman po kami na habang nag-shoot. So, I was just nervous na baka ako yung mas makasakit. But okay naman. It was good. It was good. So, baka mga 5 lang po. Ilang take yun? Yung mga ganong eksena? Ano po? Nag-react dito. Bakit? Ano yan, Samuel? Bakit? Swerte mo. Sa kanya kasi masakit. Iba yung yung experience ko. Ano ba mga scenes na kinuha naman na iba yung experience mo? I think naging viral yung eksena namin ni Kim sa Sa Prime, yes, and it was a great scene, but I think sa lahat ng mga eksena ko na may sampal, nasa top 5 siya. Maybe sa top 3 talaga si Kim. But it was a great scene and I told her na yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung totoo. Paano? Kung Talaga demo? yung sampal, gusto ko yung totoo kasi doon ang eksena, gusto ko yung totoong, ang lakas ng sampal, gusto ko yung totoo. Ayoko na yung peke. Oh yes! How did you react to that nung sinabi niya na... Uy, may backstory kasi yun. Okay, go. Kwento. Sa backstory din, what? Kwento. Doon sa pinto. Yung sa pinto. Go, Kimmy. Di ba ano kasi I yun? felt I'm so sorry again. Doon So, sa eksena, nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. ako, syempre hindi ko naman sinadya. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So, na-stuck yung pinto. So, tinutulong ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto.
Pero tinulog ko pa rin siya, natamaan siya sa dun sa likod, na may, dun sa, Yung yes, ang lakas. So we had to stop, Nara yung we had to pito. stop taping kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So sobrang diretso na pelvic sa, bone. Okay. it was, yeah, on her pelvic bone, tailbone. Yeah, on your tailbone, yes, on your So, tailbone. lagi It was ka na- super sakit. So lagi ka nakakasakit nang hindi mo sinasadya. Hala, super. Huy! Hala, super naman talaga. Anyways! Hala, super naman talaga ni Shaw Nominee na talaga. Let's go back to our kwento. Yes, Mga so that's what one-liners. happened. And then Ang kayo na si Sam, and then oh. Kaya mo sa may solo interview ka naman. Meron naman, I'm sure. But anyways, so the scene after that was yung sampalan na ano. So gumante. I don't Kasi- think sinadya. I really wanted that. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng sampal niya. Kaliwa kanan. I think po, I don't know. Kasi may backstory Pero sa kasi sampal, malakas talaga eh. But it was a good scene. It came out nice. I was a bit surprised lang na ang lakas, nadadala sa eksena. That's how it's supposed to be. I want that. I Hindi like ba that. nabula, namaga? I don't. Baka Nabula. konti, yes. But I like that. Nadala din Yun ako. yung gusto ko eh. Not in real life naman eh. But I want to feel like I'm in the scene. Yun ang gusto ko. Okay. Ayoko na yung peke na nasampal. Gusto kong totohanin, yung totoong sampal. Para nasasaktan ka. No, not exactly. But I want to feel like I'm in the scene. Okay. That's it. Okay. Bigyan na ng losartan to. Feeling a trip. Anyways, yes, it was a good scene. End of story. Thank you very much. Salamat po. Okay na. Your side of the Hindi, story. akin kasi, yung notebook ko, sinundan ko lang. Siya kasi yung nagpakulong sa akin. Nasa ang level of anger sa notebook. Yeah, level 100 yun with 5 stars pa yun. So yun na yung pinaka-rurok talaga ng character ko. Kasi kakalaya ko lang, pinalabas na ba ito sa Prime, kakalaya ko lang, hinanap ko siya. Yes. So yun, so meron siyang pinanggalingan, but at the same time, nanggaling din sa Nara na pintuan, na tumama sa... So parang pasabog ka na talaga. Yes, I'm ikaw talaga I'm sa sorry baby. again. Ang sakit talaga no? De, pero binigyan niya ako ng shaker, pang protein Yeah, shake, it's diba? a portable. Para saan yun? Sorry, I Kim. felt so I'm bad. sorry, I really Kim. felt really bad. I was like, I need to. Kailangan bumawi. Oo, I'm Ay, sorry. super nakonsensya Kim. talaga ako. Okay, okay. Dapat pala sa kanya yung question, Sophia, eh, no? Hindi dapat sa akin. Oo. Sino ba bang may ganong